bilang pagbibigay galang sa salita ng Diyos. Ang ating teksto sa hapon na ito ay nasa Romans chapter 15. Romans 15 verses 1 to 7. Romans 15 verses 1 to 7. Church, hear the word of God. We who are strong have an obligation to bear the failings of the weak and not to please ourselves. Let each of us please his neighbor for his good, to build him up. For Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproached you fell on me. For whoever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures, we might have hope. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. So muli po, kami po dito sa CLC Lipa ay labis na nagpapasalamat o kaya ay nagpupuri sa Diyos simula sa umpisa, and every year is we are grateful. Kumbaga nakasurvive or kumbaga nagsisimula pa nga lang po ano. And we are now 3 years old. Sa mga toddlers, tumatakbo na po sila. Okay? Mga 2 years old, naglalakad pa lang siguro, nagsisimula, or the 1-year-old. Pero ngayon po, tumatakbo na yung simbahan. Pero ito po, no, ang tanging magpapatibay sa patuloy na pagtakbo ng bawat iglesia at patotoo nito sa mundo ay ang realidad ng buhay ni Jesus o ng Ebanghelyo sa lahat ng aspeto nito. Ibig pong sabihin, sa bawat iglesia, ang tunay na magpapanatili o kaya magpapatibay sa iglesia ay yung realidad ng buhay ni Jesus na naipapamalas natin. Na nagiging totoo ito sa atin. At ang Ebanghelyo sa lahat po ng aspeto. Kaya po sa ating teksto, mapapansin natin na para kay Pablo, ang kalwalhatian ng Diyos sa simbahan ay nakadepende ng husto kay Jesucristo. Especially yung kapahayagan ng buhay ni Jesus sa mga mananampalataya. Ang ating pakikiisa, pagmamahalan sa isa't isa, ay nakadepende sa kung paano tayo tinanggap ni Jesus. That's why I said earlier that tayo po bilang iglesia ay nakadepende sa buhay ni Jesus. Kaya, kung tayo ay hindi na nakatungtong sa pundasyon ng Ebanghelyo, lumalabas po na makikita po natin yung epekto po nito sa bawat isa na kung saan tayo po ay nagkakanya-kanya, tayo ay may mga pangsariling motibo, tayo po ay namumuhay na hindi na sang-ayon sa ating kapwa. Why? Because yung buhay ni Jesus ay lumalabo na sa ating paningin at hindi na tayo tunay na nakatuon sa buhay ni Jesucristo. Therefore, the life of Christ in the church no longer exists. Kaya nga po para kay Pablo, yung para sa mga taga-Roma, matatawag pa bang iglesia yan? Yung komunidad, yung mga tao sa Roma, mapapatotoo ba nila na church talaga yan? Kung hindi naman nakikita si Jesus sa iglesia. This is not merely my idea, but this is what's happening in
the church in Rome that Paul tries to address. Gaano nga ba kahalaga ang patotoo ng ebanghelyo sa mundo ng isang simbahan base sa pagtanggap nila sa isa't isa? Base sa pagpaparaya ng bawat mananampalataya sa iglesia at maging iisa sila. Ang sermong ito base sa ating teksto ay pinamagatang The Welcome of Christ and the Welcome of His Church. Actually, the welcome of Christ and His church. But to put it simply, the welcome of Christ and His church. But originally, my thought is the welcome of Christ and the welcome of His church. Ang central na mensahe nito, this is the central idea, God is glorified in His church that welcomes one another in Christ. So, by implication, if this is not existing or happening in the church, God is never glorified. And that is at stake. So, dalawang realidad ang pinapahayag nito sa teksto. You may guess, una, the welcome of Christ in verses 1 to 4. And second, the welcome of His church, verses 5 to 7. So simple as that. But that's what we can really see in this text. So una po, the welcome of Christ. The welcome of Christ. If you're familiar sa mga sulat ni Pablo in his epistles, the letter of Paul to the Romans ay yung tinatawag pong obra maestra ni Pablo. Kumbaga sa mga manunulat, o kaya ay mga artist, meron silang tinatawag na masterpiece. Pero si Pablo, bilang manunulat o kaya nagsulat para sa mga iglesia, ang Romans ang tinuturing na magnum opus ni Pablo. Yung pinakamagandang sulat ni Pablo. Why? Because of the comprehensive presentation of the gospel. Na hindi lang basta pinaunawa niya ng sapat lang, pero si Pablo, binuhos niya yung kaunawaan niya sa ebanghelyo, sa mga taga-Romano na mananampalataya para talagang mapagtibay yung buhay nila. So sinasabi ng iba na kaya daw po ganito yung naging sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, it's because at this point, na-develop na daw po yung kaunawaan ni Pablo ng husto about the gospel. Marahil sa mga ibang sulat niya, nagsisimula pa lang siya sa pagkaunawa sa ebanghelyo, and later on, dito ko na naunawaan ng husto, that's why ito na yung presentation niya sa ebanghelyo. Pero lumalabas po na ang mga taga-Romano na mananampalataya kumpara sa ibang mga syudad, lumalabas na kokonti lang daw po yung mga mananampalataya. Lumalabas din na hindi sila katulad ng ibang mga iglesia na halos nakakapag-fellowship ng madalian lang. As we all know, or probably if you know also, they are just gathering in the house churches. Of course, in their time. Kasi pag nag-gather kayo like this publicly, you will huhulihin po kayo. That's why they can only gather in their churches, but from time to time, nag-gather po yung mga house churches in one place. And because of that, dito po nagkakaroon ng tensyon yung tinatawag na mga taga-Roma na mananampalataya. And sinasabi na ang problema daw po, limitado lang yung kaalaman nila sa ebanghelyo. They have what they call the restricted understanding of the gospel. Because of that, si Pablo po ay nagsulat sa mga taga-Romano ng husto what the gospel really is. Kaya lumalabas po, ganito yung naging resulta ng pagkasulat niya sa, Romans ng gospel.
Nais hikayatin ni Pablo ang mga taga-Roma sa sulat na ito na ipamalas ang ebanghelyo sa isa't isa para maipatotoo nila ito sa mundo tungo sa kaluwalhatian ng Diyos. The point here is not only that sintawag na maging ano mong tawag sa mga taong hydrocephalus, na malaki na yung nag-gather nilang information on the gospel. Hindi lang yun yung gusto ni Pablo na maging kumbaga they're mastering the gospel so much. Hindi lang po yun, pero ang punto ay talagang bumaba ito sa puso at lumabas sa aksyon. Lumabas sa buhay. Imagine if the gospel is not really understood, if the gospel is not really nourishing the life of the believers in Rome, the result is, of course, a deficient kind of life, especially towards each other. Kaya ganun po kahalaga, lumalabas para kay Pablo na ipaunawa ng hustong ebanghelyo nang sa gayon, ang kaluwalhatian ng Diyos ay tunay na maganap sa kanila sa isa't isa. At ang mga tagalabas, tinatawag na outsiders, ay mapatotoo sa kanila, patotoo yung Diyos nyo. Totoo yung ebanghelyo. Makapangyarihan yan, nakikita ako sa buhay nyo eh. Therefore, they will be attracted to them as a community at mararamdaman nilang buhay si Jesus sa kanila. If the gospel is not really, they are not immersed in the gospel, lumalabas po, the glory of God is at stake. The testimony of the church is at stake. Ang pagtubos sa atin ni Jesus sa krus, ang siya ring dapat na dumadaloy na hangarin natin para sa isa't isa. What I'm trying to say is, si Jesus po, ibinigay niya ang buhay niya para po tayo ay kanyang matubos, mapanumbalik sa kanya, sa Diyos. Sa pamamagitan ng pag-alay niya ng kanyang buhay. Yung pag-alay ng buhay ni Jesucristo ay lumalabas na hangarin din ni Pablo na mangyayari sa mga taga-Romano. That's why I assume he said in Romans 12 verse 1, ano sabi doon? Therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Na yung kaunawaan nyo sa katotohanan ng Diyos, actually expressed as mercies of God, naway kayo din ay maialay nyo yung buhay nyo sa Diyos at sa inyong kapwa na tunay na handog para sa Kanya. Anong resulta? Ang resulta ay tunay na maihayag sa iglesia ang kaluwalhatian ng Diyos. Makikita po natin, if you will go to your Bibles, patuloy na pinapakita ni Pablo after the call to offer your bodies as sacrifice to God, na magmahalan kayo. Magpasakop kayo sa mga otoridad. Do not pass judgment on one another. Do not cause others to stumble. And in our text, lumalabas po, ito yung conclusion ni Pablo. Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. Lahat po ng sinasabi dito ni Pablo sa kanila ay ang modelo si Jesucristo. Na hindi niya inisip yung sarili niya. Pero kung ang realidad ng buhay ni Jesus ay hindi na ipapamalas sa komunidad ng mga mananampalataya sa Roma, masasabi ba talagang sila ay kawan ng Diyos? That's the question.
Nagpapakilala silang mga believers or Christ followers. But after all, hindi naman totoo na buhay si Jesus sa kanila. Matatawag ba silang iglesia or church? Pwede ba silang kilalanin na katawan ni Hesukristo, kung sila naman ay hindi iisa? A body of Christ that is separated from one another and not helping one another to function well. Ina-address din ni Pablo dito iyon. Naluluwalhati ba ang Diyos sa isang iglesia, again, na nagkakanya-kanya? Kung ganito ang nangyayari sa isang simbahan ng Diyos, saan pa makakahanap ng pag-asa ang mundo na puno ng kabiguan? Apart from church, wala na nga silang mapuntahan dahil puro puno ng disappointments. Pagdating sa church, ganun din. Saan pa pupunta ang mga gustong abutin ng Diyos? Kung hindi matatagpuan sa iglesia o kaya kawan ni Hesukristo. Kaya hindi matatawaran ang kahalagahan ng ebanghelyo sa iglesia. Hindi matatawaran na talagang mapagtibay ang isang simbahan sa katotohanan ng gospel. Ayan po. So dahil ang ebanghelyo ay nawalan ng saysay sa mga taga-Roma, ang pagkakaiba-iba sa lahat ng aspeto ng mga Hudyo, Griego o mga Romano, actually, katulad po na, for example, sa Singapore, pagpunta niyo sa Singapore, may mga mukhang Chinese, may mga Indian actually. Kuya, alam na alam ito. So, yeah, mga Westerners. Pero akala natin sila ay mga Singaporeans pero hindi pala, of course. Sa Rome, may mga mukhang Hudyo pero hindi naman Hudyo. May mukhang Griego pero Romano pala. Imagine the culture, imagine the religious practices, imagine the Jews who is after the observance of the law of Moses. At pag nagsama-sama, teka, hindi ganyan yung ginagawa ko. Teka, ito yung gusto kong kainin, ito yung gusto kong gawin. Ano po kaya yung kaparaanan para mapag-isa ito ng Diyos? Ano kaya yung kaparaanan para sila ay magkasundo? Ano kaya ang kaparaanan para matawag sila na tunay na kawan ni Hesukristo? Sa chapter 14, we are in chapter 15. Actually, nagsisimula po yung argumento ni Pablo sa chapter 14, which is about yung tinatawag na dispute about the food law ng mga Hudyo. May mga, sabi ko nga po kanina, may mga punto na kung saan they are in house churches, pero yung house churches ay nag-gather as one. Pero pag sila ay nagsasama-sama, parang nagiging awkward sila sa isa't isa, ay teka, hindi ito yung ginagawa namin, ay hindi ito yung ginagawa namin. Yung mga so-called still into the observance of the Jewish law, ang prefer nilang pagkain, in our context for example, ay salad. Okay, salad lang yung tamang kainin eh. Meron naman po na because hindi sila mga Hudyo, at dahil lamang sa ebanghelyo, malinis na ang lahat ng pagkain, wala na silang pakialam kung ano yung kakainin nila. Pwede kumain ng lechon. Pwede kumain nito. The problem is, naapektuhan yung pananampalataya yung mga mananampalataya na mahina pa yung pananampalataya nila. That's why they are not treating each other well in effect. Pero ano yung solusyon nila? Lumalabas, okay.
Kailangan lang natin gawin to eh. Okay, gumawa tayo ng pila na dito yung salad, dito yung gusto ng lechon. Pagkatapos, doon kayo kumain, dito kami kakain, matapos tayo ng may kapayapaan lang. Sa totoo lang, yun po ang tinatawag na, kumbaga, for the sake of peace. Huwag na lang natin pakialaman yung kagustuhan ng bawat isa. If you will read chapter 14, ito po yung pinanggagalingan ng problema hanggang dito sa ina-address ni Pablo, yung pagtanggap sa isa't isa. And this is really difficult. And this is not easy even para mapaayos ito. May mga mahina pa ang pananampalataya na sensitibo sa kung ano ang dapat kainin ayon sa kautusan. Ang mga mas nakakaunawa na sa Ebanghelyo ay wala nang pakialam sa mga dapat kainin. Kaya po, ang kawalan ng pagkonsidera ng nakakaunawa ng husto sa Ebanghelyo, sa mga mahihina pa sa pananampalataya, ang lumalabas po na dudungisan ang katotohanan ng Ebanghelyo sa kanila bilang kawan. Ibig pong sabihin, sila bilang representasyon ng kawan o katawan ni Jesus, dahil sa nangyayari po sa kanila, nadudungisan yung katotohanan ng buhay ni Jesus. Katotohanan ng pagtubos ni Jesus sa atin. Kaya po, ito yung mga tinatawag in our text na merong strong and merong weak. Kaya sinabi ni Pablo, nasabi ni Pablo sa verse 1 and 2, let's read. We who are strong have an obligation to bear the failings of the weak and not to please ourselves. Let each of us please his neighbor for his good and to build him up. Tulad po ng sinabi ko na kanina, nagkakanya-kanya po sila. Ang solusyon po nila ay magkaroon na lang ng order na, okay, dito kayo, dito kami. At wag na nating questionin ang bawat isa. Hindi maikakaila na kahit po sa ngayon ay nagkakabahagi sa simbahan dahil sa mga pansariling kagustuhan, imbis na makiisa para sa kabutihan ng lahat. Maganda po yung napakinggan kong podcast si Ray Ortlund sa kanilang church dati na Presbyterian. Sabi po niya, in one experience in our church, nag-decide yung church na bumili ng grand piano. So, this is not a grand piano, by the way, no? Cute piano lang yan. So anyway, because gusto nilang maging kumanta ng mas, sabihin na lang po natin, konserbatibong mga pag-aawitan. What happened is, so nanggaling po sila tila sa hindi ganong klaseng setup, hanggang sa some people are deciding to buy a grand piano for that kind of singing. Nagkaroon ng botohan at ang nanalo ay yung mga gustong bumili ng grand piano. Now, merong isang member doon at isang member din na nagkita sa isang place na magkaiba ng pinagbotohan. Yung isa pinagbotohan, hindi tayo bibili ng grand piano. Yung isa, bibili tayo ng grand piano. Now, nagkaroon, as what we can expect, there is some kind of awkwardness na parang hindi tayo iisa. Gusto namin hindi ganong klaseng awitan eh. Pero bakit ganon na nangyayari sa church? Pero tinanong nung isang hindi bumoto na bumili ng grand piano, yung kanyang kasama na, hey, how much do we need to pay for the grand piano? Nagulat yung
kausap niya kasi, akala ko ayaw mong bumili ng grand piano. Akala ko bumoto ka para hindi mangyari yung planong ito. No, no, no. Natapos na yun eh. Napagbutuhan na ng church ko na yung bibilhin natin. I'm now setting aside my wants and I'm now supporting the other people kung ano yung gusto nila para mangyari yung kagustuhan ng iglesia. Tapos na yung gusto ko eh. Ngayon ito na eh. Let's move forward together at i-enjoy natin yung planong ito. The solution for us as a church ay hindi magkanya-kanya. The solution is, ay bigyan ng magpahalaga tayo sa ating kapwa. Pakinggan din natin sila. Especially yung hindi pa ganun nakakaunawa sa Diyos. Bigyan natin sila ng kahalagahan, boses, at hindi ang sarili natin ang manaig tulad ng ipinamalas ni Jesucristo. Na sinasabi po dito sa verse 3 and 4, let's read. For Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproach you fell on me. For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures, we might have hope. Gaya po ng kinote ni Paul dito in Psalm 69 verse 9, lumalabas po doon ang galing yung sinabi ni Pablo. Actually, other word ng reproach is yung insult. So lumalabas yung Israel ay iniinsulto ng ibang nasyon, let's say, at tinitiis nila yon para sa Diyos. The insults of you ay nag-fall sa amin. And we are bearing it for you. Lumalabas sa pagkagamit ni Pablo, si Jesus, ganun din, siya ang tunay na Israel, lumalabas, na tinanggap yung lahat ng insulto ng para sa Diyos. At hindi napunta saan man, kanino man. Tiniis ni Jesus yun. Tinanggap ni Jesus yun. Inindan ni Jesus ang mga ito, hindi niya inuna ang kanyang sarili, bagamat siya ang Panginoon ng lahat. Dito pinahahalagahan ni Pablo na hindi lang ang ebanghelyo, because si Jesus, we can quickly associate what Jesus did as the gospel itself, pero hindi lang basta yun ang binibigyang pansin ni Pablo, lumalabas, pati ang kahalagahan ng salita ng Diyos na sinasabi sa panahon natin. Nangyari na sa kanila, dapat matuto tayo sa mga nangyari sa nakalipas na naisulat para sa atin ngayon. Kaya ito po ang masasabi na, okay, ito ang pwede nating isipin bilang mga katanungan. Bilang Kristiyano, masasabi ba ng iyong kapwa na si Jesus ay namumuhay sa iyo base sa kung paano mo sila pinahahalagahan? Masasabi ba talaga ng mga kasama mo sa church or sino man na si Jesus ay buhay sa iyo because of how you are able to value your friends, your churchmates, at hindi basta yung mga sarili mong layunin? Mas iniisip mo ba ang iyong mga pansariling kagustuhan o ang pagsulong ng pagkakaisa sa ebanghelyo ng simbahan? Because the church, after all, should be focusing in the advancement of the gospel,
Pero simply because of something na hindi ka nag-agree, I will not join you. No, that's not the point, brother or sister. Let's be one in the gospel. That's what matters most. Are you able to take away your pride and consider the good of other people so that we will be one in Christ? Gaano ka handang magparaya o magsakripisyo para sa kabutihan ng iyong kapwa upang sila ay lumago sa pananampalataya at maging matatag sa Diyos? As the adage says na sinasabing, sanctification is what? A community project. Na pare-parehas tayo nagtutulungan para lumago kay Jesus. Nagtutulungan, hindi nagkakanya-kanya. Again, the foundation is the welcome of Christ. Yung pagtanggap sa atin ni Hesus Kristo na dapat dumadaloy sa bawat isa sa iglesia. So yun po ang una, the welcome of Christ, and next is the welcome of His church. Sunod nito, ipinahayag ni Pablo ang kanyang hangarin para sa mga taga-Roma bilang isang kawan. Ibig sabihin, in-express ni Pablo dito yung kanyang desire na biglang nag-shift na lumalabas parang doxology na sinabi sa verse 5 to 7, "May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ." And to connect the last, sinabi niya, "Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you, not for your glory, but for the glory of God." Para kay Pablo, ang sagot sa problema ng mga taga-Roma ay hindi lang basta practical. Okay, mag-set up tayo ng ganitong sistema na ma-serve yung gusto niya, habang hindi natin gusto yung mga ganun. The problem is not merely to solve it practically. The problem lies in their understanding of God. Ibig sabihin, theological yung problem. Yung tamang pagkaunawa sa Diyos ang problema. Ang bawat komunidad ng mananampalataya ay hahantong sa mga sitwasyon na magpapatunay na ang pinakamalalim na problema sa anumang nangyayari ay ang paglabo ng kanilang paningin sa tunay na saysay at punto ng lahat. The moment na lumabo na yung vision natin of one true God, the vision of who God really is, lalabas na po yung mga problema sa simbahan. Well, given po yun, pero yung response po natin doon masusubok. To put it simply, kapag hindi na kalwalhatian ng Diyos ang saysay ng lahat ng ginagawa natin dito, unti-unti na pong masisira tayo. Alalahanin natin, and hear me on this, na ang simbahan ay hindi natin pagmamay-ari. The church belongs to God. Hindi tayo ang nagdidikta sa mga dapat mangyari. Hindi tayo ang masusunod sa nararapat na kaayusan nito. Hindi tayo ang gumagawa ng layunin nito. At hindi para sa atin ang punto ng lahat ng ito. One basic step is, tanggalin natin yung sarili natin sa gitna. O wag nating basta gawin ito para sa atin, sa church, the name of its name.
Hindi para sa atin ang punto ng lahat ng ito. Ang simbahan ay pagmamay-ari ng Diyos at higit sa lahat, ito ay para sa kanyang kalwalhatian. Kung ang simbahan ay para sa kalwalhatian ng Diyos, hindi niya hahayaan na mapunta ang kanyang kalwalhatian sa iba, sa atin, o kaya masira ang kanyang kalwalhatian sa mga mananampalataya. He will not settle for less. Ang kanyang kalwalhatian, again, ay sa pamamagitan ni Jesucristo. Through Jesus Christ. Sabi dito, may the God of endurance grant you in accord with Christ Jesus. Maluluwalhati lamang ang Diyos sa kanyang kawan o simbahan kung, sabi nga, ayon kay Jesucristo o sa pagdepende natin kay Jesucristo, na sa ating pamumuhay kay Jesucristo o pagtayo sa Kanya, maluluwalhati ang Diyos kung ang buhay ni Jesucristo ay nagdudulot ng pagmamahalan sa atin. Nagdudulot ng pagtutulungan, nagiging mapagmatiis. May mga tao na tinatawag na EGR, right? Ano po yun? Yeah. Extra grace required. Brother, ito na naman tayo. Just repent and believe the gospel again and again and again. I'm gonna repeat it many times. Kung tayo ay nagtsatsaga sa isa't isa, ayon sa kung paano tayo tinanggap ni Jesus sa umpisa. Remember, tayo din ay hindi karapat-dapat sa Diyos simula sa umpisa. Tayo, hindi natin kayang tanggapin yung kapwa natin na natututo pa lang o hindi pa ganun nakakaunawa sa Diyos. Dito napapagtibay ang katotohanan ng Ebanghelyo sa bawat isa at ang patotoo natin sa mundo. Ang komunidad ng ating sinasakupan, for example, for us here in our barangay, the community here, because this is a community itself, pero outside, we belong to this community also. Ang komunidad ng ating sinasakupan ay maaakit, they will be attracted dahil sa realidad ng Ebanghelyo sa ating simbahan. Yung iba, palamuti lang yung pwede nating gawin eh. This is who we are, this is how, what we can do for you. Pero kung the moment na makilala nila tayo, yung storya natin, sila mismo ay makita nila sa atin kung ano talaga yung, kung tayo ay talagang totoo kay Jesucristo, the moment na mapatunayan nila yon, hindi sila basta pupunta because of what we are presenting externally to them, but because of the reality of Jesus, the life of Jesus in us. Itong mga taong ito, ganito ako, pero binavalue ako eh. Ganito ako, pero kayang abutin ako kung saan man ako, kung ano man yung estado ko ngayon. Pasaway ako, pero kaya nila akong tanggapin eh. Hindi ako katulad nila manamit, pero pagkasama nila ako, parang iisa lang kami. Why? Bakit kayang mangyari yun? Well, again, because of the gospel reality that is happening in the church. At yun po yung nagiging atraksyon ng mundo sa simbahan. Na hindi natin basta kayang pekein. It should naturally come out. And people will really be drawn to it. And that even leads to the glory of God. Anuman ang estado ng bawat isa, with all love, sa karanasan natin sa nakalipas, anuman yung buhay natin in the past, it may be really dark, at nakakahiya. Ano man yung kasalukuyang kondisyon natin na tila
Kaya hindi ako pumupunta dito, it's because nahihiya ako sa buhay ko eh. Kung tayo man ay narurumihan sa ating sarili, o tayo ay may kahihiyan, magagawa nating tanggapin ang sinuman sa pamamagitan ng pagyakap ng buo sa atin ni Jesus. It's simply because of kung paano tayo tinanggap ni Jesus. Yun ang kaparaanan, naturally, na magagawa nating i-welcome ang bawat isa sa simbahan. And people are really hungry for care. They're hungry for love. Na hindi nila basta matagpuan sa bahay nila. Hindi nila matagpuan sa pamilya nila. That others cannot even consider their family as their family and friend or kaibigan. Nasa simbahan ang masasabi nating pintuan tungo sa pag-asa nila sa Diyos. Sa realidad ng buhay ni Jesucristo dito sa simbahan. And this is how we can really say it. Ganito kadakila ang kayang gawin ng Ebanghelyo sa atin. This is how glorious the gospel really is. Na parang isang misteryo na bakit nagagawa nitong mga taong ito magsama-sama. Na magkakaiba naman sila. Hindi nga sila magkakakilala sa umpisa, pero because kinatagpo sila ni Jesucristo, ang mga taga Laguna napunta sa Lipa, ang mga taga ibang lugar ng Batangas ay napunta dito. Nagsama-sama. It's because of the truth of Jesus Christ that unites us. Hindi lamang makapangyarihan ng Ebanghelyo para sa ating kaligtasan, kundi ito rin ang magpapatibay ng husto sa bawat komunidad ng mananampalataya. The gospel also is the very means para tayo ay mapalakas sa pananampalataya sa Diyos, papagtibay tayo sa Diyos. Because if our vision of God in the gospel, again, ay lalabo, mananaig yung pride natin sa isa't isa. Magkakanya-kanya nga po tayo. Hindi natin iisipin yung kapakanan ng ibang tao, yung sa akin lang lagi ang dapat masunod. The glory of the gospel is, kayang mawala iyon dahil sa ginawa ni Jesucristo na nangyari sa atin, na ginawa niya sa atin. Na hindi basta that cannot simply exist in certain groups or whatever group of people, only in His church. Wala nang mas hihigit pa na atraksyon sa bawat simbahan maliban sa kasapatan ng Ebanghelyo at ang pagiging totoo nito sa buhay ng bawat kabahagi nito. The reality of the gospel in every member of the church. Ang simbahang namumuhay sa realidad ng Ebanghelyo ay kinalulugurang kasangkapan ng Diyos na nagsisilbing, ayoko maging dramatic, but the word is tanglaw, ng pag-asa sa lahat ng tao. In English, the beacon of hope. Kung merong lighthouse from afar, may nakita kang ilaw na gumaganon, there is hope. Makakarating din tayo sa safe place because of that light. The church is shining that light to the world. Come. There is hope for you. Come and join us. Or come together. Tayo ay hindi karapat-dapat sa mata ng Diyos, pero dahil kay Jesucristo, tayo ay Kanyang pinag-isa. Again, ang simbahang namumuhay sa realidad ng Ebanghelyo ay kinalulugurang kasangkapan ng Diyos na nagsisilbing tanglaw ng pag-asa sa lahat ng tao. Naway patuloy nating isulong ang katotohanan ng mensahe sa atin sa araw na ito,
that God is glorified in His church that welcomes one another in Christ. Dalawang realidad ang pinahayag nito sa teksto. Una, the welcome of Christ, and second, the welcome of His church. Now, here are my last words. Kung ikaw ay naririto at alam mo sa iyong sarili na hindi ka pa sumasampalataya kay Jesucristo, hindi ko na kailangang, wala nang kailangang mag-verify nito. You know in yourself, if you are that person that still do not have a personal relationship with Jesus, we want you to know, bukas ang palad ni Jesus. His hands are open wide or arms are open wide na ikaw ay tanggapin dahil siya ay tunay na mahabagin. Maybe you are ashamed of your life. You're ashamed of the past. You're ashamed of your pride. But Jesus is like the father in the prodigal son story who wants to rush towards you and give you a grand welcome. Anuman ang iyong nakalipas o kasalukuyang kondisyon, kay Jesus mo lamang matatagpuan ang tunay na kaligtasan at pag-asa sa buhay na ito. Binayaran niya ang iyong mga kasalanan sa krus at nabuhay siyang muli para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay magiging ganap na katanggap-tanggap sa Kanya dahil kailangan tayong malinis para tayo ay tanggapin ng Diyos. Mangyayari yon kung ating aaminin sa Diyos na tayo magpapakumbaba, susuko, na tayo ay talagang nagkasala sa Diyos. Kung yun ay mangyayari sa iyo, at ikaw ay magtitiwala lamang kay Jesucristo at sa kasapatan ng Kanyang ginawa, ikaw ay ganap muli na magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi sa sinuman, kundi sa tunay na may akda ng buhay natin. Pero kung ikaw ay Kristiyano, siguraduhin mong ikaw ay tunay na Kristiyano sa katibayan o ebidensya na ikaw ay aktibong kabilang sa kawan ng Diyos. In other words, or also, huwag mo nang pilitin na ikaw ay lalago sa pananampalataya kahit ikaw ay walang kinabibilangang simbahan. It's an oxymoron na ikaw ay Christian, but you are not part of His body. Tayo ay niligtas, hindi lang para tayo ay hindi tinubos ni Jesus para maligtas. Tinubos tayo ni Jesus para pag-isahin bilang pamilya ng Diyos. Tinanggap ka ng Diyos at pinag-isa hindi lamang kay Jesus kundi sa Kanyang kawan. Mahalin mo ang iyong simbahan at ang bawat isa rito. Mamuhay ka patuloy sa pagtaguyod ng Ebanghelyo bilang parte ng Kanyang kawan. Again, if you're really saying you are a Christian. Let's pray. Lord, thank you for how you have addressed the people in Rome through Paul, that the only solution to solve our differences, the only solution to eliminate our pride
and to cause us to be a loving people, to cause our church to be attractive to the world, is through our embrace, first of the gospel, and making it true towards our treatment with each other, O God. We pray that we may truly live our lives as a holy sacrifice to you, which in effect also, O God, we are able to offer our lives for the good of everyone in our church. And help us to grow as your church, O God, to really live in the purity of the gospel and continuously be faithful in it, so that the world will be attracted to you and you will truly be glorified, and they will join us in one voice in giving you glory. Thank you, Lord, and all of this we give you thanks and praise in Jesus' name.